Ang ating Philippine Standard Time, 4 a.m. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Nag-uugnay sa kahapon at ngayon, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon. Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbabalita, makabuluhang komentaryo, sariwang mga impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon. DWWW 774, your ultimate news and music radio. Mas pinalawak, mas pinalakas. Abangan ang pinakabago sa balita. Pagputok pa lang ng alas 4 ng umaga, bubuhos ng maiinit na balita. 774 Headlines. 774 Headlines. Mga balitang kinalap ng 774 News Team sa buong magdamag. Sa mga pinaka-pinagkakatiwalaang dyaryo sa Metro Manila. 774 Headlines. Ang inyong front page sa radyo. O, dyaryo sa radyo! 774 Headlines.
Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headline. O, Jaryo sa radyo. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headline. Hey, hey, hey! Mabuhay! Magandang umaga, Los Biminda. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Mayong buntag, Mindanao. Isama pa rin natin ang West Philippine Sea. Magandang umaga, Ayungin at Scarborough Shoal. Mabuhay sa ating mga kababayan sa Kalayaan Island. Magandang umaga. Good morning, mga idol. Bantayan niyo mabuti yung ating mga coral sa Exclusive Economic Zone. Hina-harvest na nila. Sinisira nila, mga kababayan. Sino sila? Ni hao ma? Magandang umaga po, mga kababayan, sa mga namamasyal, nagtatampisaw sa dalampasigan ng Boracay at Matabungkay. Good morning, mga idol. Sana all nakabakasyon. Magandang umaga rin po sa mga pasulyap-sulyap, patingin-tingin na lang sa dalampasigan ng Dolomite, Manila Bay. Magandang umaga sa mga nagpapalamig sa summer capital of the Philippines na Imbaga Bigat, Baguio City. Kumusta kayo dyan sa Baguio, mga kababayan? Mga kababayan ko, kumusta kayo dito, Baguio? Magandang umaga rin po sa mga nagpapalamig sa mini summer capital of the Philippines, Tagaytay City, lalong-lalo na yung nasa Mahogany Public Market at yung mga gising na nagluluto sa kanilang karinderya sa Tagaytay. May nagpabati ho sa ating kahapon wala naman nilagay na pangalan. At saka yung pangalan naman niya sa kanyang Facebook, parang hindi tunay na pangalan. Kaya yung mga nagluluto ho dyan sa mga karinderya sa Tagaytay, pag magpapabati ho kanyo, ilagay niyo po yung inyong kumpletong pangalan. Ho! Para mabanggit naman kayo, sayang naman yung mensahe ninyo. Okay? Magandang umaga po, mga kababayan. Sa lahat ng mga gising na, sa mga senior citizens, kanina pa nakaabang 3:00 na madaling araw. Morning ho, mga lolo, mga lola. Sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan and you're feeling A-okay today. Morning ho sa mga early birds na nanonood na sa ating FB Live. Morning, i-share niyo po yung ating FB Live, mga kanyusik, ha? Para marami ho makasumpong ng ating himpilan at ang ating programa at ng magagandang balita. Kahit naman maraming hindi magandang balita, meron pa rin naman hong mga positibo. Yan lagi ang balance of nature. Yan ang yin-yang of nature. May positibo, may negatibo. Diba? Dahil kung puro positibo, hindi rin ho maganda. Kung puro negatibo, hindi rin ho maganda. Kailangan laging balanse. Okay? Gandang umaga po, mga uri manggagawa. Gising na, bango na, kahit na walang dahilan para tamarin. Mahalang listahan. Mahalang mga bilihin at mahabang listahan ang bayarin. Sinong walang utang dito? Wala kayong utang, bilyonaryo kayo. Kahit nga yung mga milyonaryo, bilyonaryo, ang daming utang Actually, mas marami silang utang sa atin. Di ba, Kenny? Yung mga tycoon, naku, kung bilyon ang pera nila, ganun din ang utang nila. Tayo, sapat lang yung pera natin at wala tayong utang. Yun ang pinakamaganda. Wala kang tinataguan. Mahirap kayo magkautang. Tatago-taguan mo, di ba? Magtatago ka, magsisinungaling ka. Napanood ko nga yung interview ni Julia Montes at saka yung palabas nila ni si Alden Richards. Kinikwento ni Julia Montes. Yung artista ho yun, mga lolo-lola, ha? Yung partner ni Coco Crunch. Coco, ano apelido ni Coco? Coco Martin Rivera. Na nung sila ho, hindi pa artista, hindi pa sikat, hindi pa kumikita, pati yung lola niya nagtatago sa utang. Siya hong humaharap. Ganun talaga ang buhay natin, no? Pero mas maganda yung wala ho tayong utang. O kaya mangutang tayo, siguraduhin nating bayaran. Dahil pinaghirapan din ho ng inutangan natin yun Pero ang pinakamahirap na bayaran, alam niyo ba kung anong utang ang mahirap bayaran? Yung tinatawag na utang ng loob.
forever mo yung babayaran. Di ba? Mahirap yun. Pero hindi ho mawawala sa buhay natin na magkaroon ho tayo ng utang na loob sa isang tao. Pero pag nagkautang na loob naman tayo, kailangan isuklian naman ho natin, mga kababayan. Okay? Galaw-galaw na ho tayo, mga maralit na mga magsasaka. Magandang umaga po. Kumusta ho kayo? Kumusta na ang ating mga palayo? Sabi ho ng ating Apo Presidente, BBM, bibili na raw yung mga palay, basa at tuyo. Kayo mga kababayan, ano mas gusto nyong palay? Yung basa o yung tuyo? Pag basa, mas mura no? Pero ano ba yung requirements ng tuyong palay? Yan, kasi wala naman ng patuyuan yung mga ordinaryo natin mga magsasaka Yan dapat ang itinatayo ho ng gobyerno. Yung patuyuan ng palay para mataas ho ang bilis sa kanila. Hindi sila binabarat. Di ba? Wala man lang naipapatayong ganun. Kaya nagpapatuyo ho yung ating mga magsasaka sa highway, sa mga basketball court, di ba? Sa mga lugar na may semento sa kanilang probinsya. Sana yan ang iproyekto ho ng ating BBM administration. Yung patuyuan ng palay ng ating mga magsasaka. O, sige, bibilin daw sa inyo mamaya. Babahagi natin kung magkanong bibilin yung basa at yung tuyo. Pero mas gusto kong bilhin yung basa. Gusto ko kasi yung ayaw ko yung tuyo. Masakit sa lalamunan. Ikaw, Patrick Lasanyas, ano mas gusto mo? Yung basa o yung tuyo? Na palay? Okay. O yung mga taga-gobyerno, taga-Department of Agriculture, unahan nyo na yung bibili ng palay sa ating mga magsasaka. Bilhin nyo na lahat. Para hindi mabili nito mga negosyante na nilalamangan yung ating mga local farmers. Okay? Morning mga kababayan. Kape-kape na, gising na, bangon na. Abay ngayon ho mga kababayan ay araw ng Martes, 19 sa buwan ng Setyembre, taong 2023. Nagbabalik ang palatuntunang mag-a-update na naman sa atin sa kaganapan sa loob at labas ng bansa. Alamin natin ang mga balitang pumutok habang ang buong sambayanan ay naghihilig at nakanganga mga kababayan. Kinalapuyan ang ating mga masisipag, walang tulugang 774 Headlines Team. Sa pangunguna ni Binibining Kening Gacosta, ang ating program producer. Andyan din ho, kompleto ang ating mga field reporters. Nakaantabay na sa kanilang mga balita. Kanilang nakalap mula sa labas ng himpilan. Andyan din ho ang Pag-asa Weather Bureau. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mamaya. At syempre mga kababayan, andyan din ho ang ating technical team sa social media site. Ang nagpapagandang lalaki sa atin sa ating FB Live, si DJ Richard Buenconsejo. Welcome back, DJ Richard Buenconsejo. Wala ka kahapon. Siguro nag-date ka, no? Anniversary ba? Tama. Okay. Nasa kabilang studio mga kababayan, ang pumipindot ng kung ano-anong mga buton, LG Calma and Company. Hindi ko natikman yung unang libre ni LG Calma. Magandang umaga rin sa mga nasa transmitter side. Magandang umaga mga Lodi! Kape-kape na kayo dyan! Ito po mga kababayan ang 774 Headlines. Number 1 sa balita at komentaryo. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Ang gigising ng bubulabog sa pamamagitan ng pagbabalita. The gentleman from Vigan, Ilocos Sur, nagbabalik mga kababayan. Ito po ang aming sinumpaan para sa inyo ang serbisyo publiko. Makapagbigay kami ng mga totoong balita at makabuluhang mga komentaryo at lehitimong mga impormasyon para ho sa inyo. Para meron kayong bala kapag kayo nakikipagkwentuhan sa inyong mga amiga. O at least hindi ho to chismis. Ito ho ay legit na mga impormasyon. Dahil sa mga panahong ito mga kababayan, lamang ang may alam. Because knowledge is power. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Ako po niyan, GI, Genuine Ilocano, GI, Galanteng Ilocano, GI, Gwapong Ilocano. Ako po si Brian Kitoriano, now a name, soon a legend. O, Jaryo sa radyo. Brian Q, isa kang alamat.
Alamang. Okay, ano ba niluluto nyo, nanay? Ano bang almusal natin dyan? Nakapagsaing na ba kayo? O may bigas pa ba? Kung wala, mangutang muna sa tindahan. Mangutang na rin ng itlog at mantika. Sunog! May sunog, mga kababayan. Sunog sumiklab sa isang industrial area sa Valenzuela City ngayong madaling araw. Kasalukuyang nasa ikatlong alarma na ang sunog na ito, mga kababayan. Alam mo ba, Kenny? Yung nasusunog dyan ay mga medyas. Kaya madaling sumiklab ang apoy. Alam na alam ko, no? Alam mo naman ako eh. Mahilig ako sa apoy. Hindi, mahilig tayo sa mga impormasyon. Kaya kanya-kanyang kuha, mga kababayan, ng maisasalbang medyas. Diba? Dali masunog yan eh. Tela yan, mga kababayan. So mag-iingat ho kayo, mga mahal namin tagapakinig, ha? Kahit bare months na, may mga sunog pa rin na nangyayari. Morning, mga idol. Sige, buksan natin ang ating 774 text line number. Sa mga ngayon lang ho nasumpungan ng aming palatuntunan, ng aming numero. Kung gusto nyo magpadala ng inyong mga reaksyon, ng inyong mga mensahe, 0929-321-8738. 0929-321-8738. Ilagay niyo po yung pangalan at lokasyon kung saan po kayo nakikinig sa mga panahong ito. Sarap ng pakiramdam pag tumutugtog tayo ng pamaskong awitin sa madaling araw, no? Parang lahat ng problema natin napapawi. Malamig ang simoy ng hangin. Laban tayo dyan. 97 days to go before Christmas, mga kababayan. Ako, eto na. Bare months na at 77 araw na lang. Mabilis na ito, mga kababayan, ha? Kaya wag kayo magbiro. Mag-ipon-ipon na ho kayo, mga kababayan. Mas maganda yung maaga-aga pa. Makabili na kayo ng paunti-unti. Pangregalo nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi mahalaga kung ito ay simple lang o bongga. It's the thought that counts, sabi nga nila. Kaya huwag niyong kakalimutang ilagay ang pangalang Brian Q sa inyong Christmas list, okay? Simple lang naman tayo. Simpleng tao lang. Okay, morning mga idol. Kape-kape na ho tayo. Ayun, no? Magandang umaga po, mabuhay. Morning mga idol. Pagpalain nawa tayo ng dakilang lumikha ngayong araw ng Martes. Okay? Ano bang meron tayo ngayon, mga kababayan? Meron ako nabasa eh. Sinabi ho ng ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Eto, kayo na hong bahalang magbigay ng opinion. Dahil nandun nga sila sa Singapore, nanood ho sila ng F1 race ng Pangulo. Sabi ho ni First Lady, Formula 1 is a global sport that provides opportunities for networking with a diverse range of people, including political figures, celebrities, and business leaders. Bravo, Ferrari! Yan ang kinot kay First Lady Lisa Araneta Marcos, mga kababayan, ng kanilang panunood sa F1 Formula 1 race sa Singapore. Para lang palang mag-golf ka para marami ka makuhang makilalang negosyante. Parang gano'n, no? Kukuha ka. Actually, sa golf pa lang, mga kababayan, marami kang makukuha mga mga PR, di ba? Mga negosyante, ka-golf mo kasi mayayaman eh. Rubbing elbows with the rich and famous eh. Yung larong golf, mga kababayan, pang mayaman yan eh. Kaya pala marami tayo mga broadcaster na nag-go-golf din. Maraming negosyante, maraming pagkakakitaan. So ganun din. Ganon din ang hinahalintulad ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos na sa panonood ng F1, marami mga rich and famous dyan na pwedeng makakiskisan natin ng siko. Tapos, pwede makapagkwentuhan, baka makakuha tayo ng negosyo. Ganon. Okay? So ano sa tingin nyo, mga kababayan? Sa sinabi ng ating First Lady, okay ba? Okay,
Magandang umaga po mga kababayan. Alas 4:26 na nagmamadaling umaga. Magandang umaga rin po sa mga nanonood sa ating FB Live at siyempre yung mga nakikinig sa ating mobile app. Morning, mga idol. Sa mandako ng bansa at mundo kay naroroon. Simulan na natin. 774 Headlines. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Ito muna, COVID-19 update mula sa DOH COVID-19 Tracker website. 136 po ang naitala ng Department of Health na nagpositibo kahapon, Lunes, sa sakit na COVID-19. 136, marami-rami ha, mga kababayan. 2,775 naman ang aktibong kaso, yung mga hindi pa gumagaling. Pagaling kayo ha, para makapag-suroy-suroy na tayo sa Bisaya, makapamasyal na sa Tagalog. Salamat sa Diyos at walang naitalang nasawi batay sa datos ng DOH kahapon. Walang na goodbye Philippines. Okay. Recoveries. Walang naitalang bagong recoveries. Ang NCR pa rin po ang nakapagtala ng may pinakamataas na bagong kaso ng impeksyon sa loob ng 2 linggo, 678. Sinundan ito ng Calabarzon, 279. Central Luzon, Mayap-Abak, mayroong 192. Davao Region, Mayong Buntag, 137. Soc-Sargen, nasa 106. Mayong Buntag, mga bagong kaso ng impeksyon ngayon. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Okay, mga kababayan. Yun ho ang COVID-19 update mula sa Department of Health. Eto ha, Martes ngayon mga kababayan, so yung big time oil price hike ay mangyayari mamayang alas 6 ng umaga. Ako nagpakarga ako mga kababayan, 500 kanina eh. Hindi man lang umangat yung sa gasolina ko eh. Yung kamay sa gasolina, hindi man lang umangat. 500. Saan naabot ang gasolinang 500? Si Brian, umabot naman tayo. Bagong car wash pa naman yung owner ko. Kaya pinainom ko ng gasolina. Ayan. Yung owner ko, parang ano yun eh, tinatawag na FPJ owner. Kasi yun ang sinasakyan ni Fernando Po Jr. no, na owner. Diba? Kaso yung sa akin, nikilado. Kumikintab. Sige. Pero meron na ho mga gasolinahan na gumalaw na ho ang presyo ng kanilang produktong petrolyo kaninang 12:01. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, mga kababayan sa bansa, tataas ng 2 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene. Nasa 2 pesos and 50 centavos naman ang aumento sa presyo ng diesel. Naku, aaray na naman dito yung ating mga driver ng mga jeepney, yung mga chuper natin, mga kababayan. Kaya ang tagal naman yung adjustment, fare adjustment ng LTFRB para sa ating mga driver. Yung mga namumuno po sa mga grupo ng mga chuper, nagagalit na. Kailan pa daw ibibigay yung adjustment na yan? Pati yung fuel subsidy, ang bagal mga kababayan. Parang nanganganay na naman tong LTFRB pag namigay ng ayuda ng fuel subsidy. Parang first time lagi mga kababayan. Sige, 2 piso ang itataas ng kada litro ng gasolina at gas. 250 naman mga kababayan sa presyo ng diesel. Ang kumpanyang Caltex ay una na nagtaas sa presyo ng kanilang produkto kanilang 12:01. Ito sinasabi ko na madaling araw. Ang ibang kumpanya naman ay mamayang alas 6 ng umaga magpapatupad, habang ang Clean Fuel ay magpapatupad ng oil price hike mamayang 4:01 ng hapon. Ito na mga kanyusik, ang ika-10 sunod na linggong pagtaas ng presyo ng gasolina, habang ika-11 linggo naman sa diesel at kerosene. Ang panibagong oil price increase ay bunsod daw ng patuloy na paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado, mga kanyusik. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Kawaawang mga mamamayang Pilipino, mga kababayan. Ang dami ng pinapasan na krus. Asa na po ang gobyerno natin? Sabi naman nila, may ginagawa kaming paraan. Sige, ano bang paraan yan? Dalian nyo. Baka mag-collapse na mga Pilipino sa gutom.
Wala nang pambili ng panchicha, mga kababayan. Ay, nako. Oh, yung mga early birds kanina pagising. Anong tingin niyo, mga kababayan? Gumaganda ba ang buhay natin? Oh, hindi gumaganda. Gumagaan ba ang buhay natin o lalong bumibigat? Pakiramdam ko, mga kababayan, kahit may trabaho ako sa totoo lang, bumibigat Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng mga produktong petrolyo, ang mahal ng serbisyo. Siyempre, sunod-sunod yan. Domino effect yan, mga kababayan. Tapos, kailangan mong makapaghanap ng dalawang trabaho. Kailangan may racket ka sa mga panahon ito. Okay lang yan, basta legit ang racket. Basta lehitimo, okay yan. Diyos ko. Tapos ipagmamalaki nyo sa ibang bansa, yung mga manggagawang Pinoy. Mga manggagawang Pilipino na nagpapabago, nagpapaganda, tumutulong sa pagpapaganda ng ekonomiya, pero nasa ng tulong sa mga manggagawang Pilipino? Walay! Pagtulong para sa mga manggagawang Pilipino, ang bagal! Pati muna natin yung mga early birds, si Ka Roger Tolentino, first honor, si Doña Tessa Gonzales ng Quezon City. Tita Tess! Mga ano ko to mga ano? Oo, mga ano. Ano yun, Joel Gorospe, ano yung bilhin na kayo? Anong bebenta natin? Mga ano to mga taga-PUP. Si Nanay Regina Kulaba ng Nabotas, mga kababayan. Okay, morning mga idol. Galaw-galaw na ho tayo. Standby. Headlines ng mga broadsheets, makakapal, malalapad na dyaryo. Ilalatag na natin yan. Now na! Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Unahin natin ang Manila Bulletin. New buying prices for palay. Beard. Ito na. Yung binabanggit natin kanina, mga kababayan. Nakatakda nitong Lunes, September 18, ang National Food Authority Council na pinamumunuan ni Pangulong BBM na bagong price range o presyo para sa pagbili ng palay bilang tugon sa pagbabago ng mga kondisyon ng produksyon at pamilihan na layong mapabuti ang kita ng mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply nito. Ayon kay Pangulong BBM, nagpatawag siya ng pulong kasamang miyembro ng NFA Council upang tignan kung ano ang maaring gawin para sa presyo ng pambili ng NFA sa palay. Ang NFA Council ay bumuo ng bagong hanay ng presyo ng pagbili ng palay upang bigyan ng mga Pilipinong magsasaka ng mas magandang kita. At ayon sa Pangulo ay makatwirang gasto sa produksyon ng palay ngayon. Okay. Sa pagpupulong, nagtakda ang NFA Council ng bagong presyo na sa pamimili ng palay kung saan para sa tuyo, 19 pesos hanggang 23 pesos ang kada kilo mula sa kasalukuyang 19 pesos. Ang fresh palay ay gagawing 16 pesos hanggang 19 pesos mula sa kasalukuyang 15 petot hanggang 16 petot kada kilo. Nangako ang NFA na magsusupply ng mahihirap na sambahayan at aalisin sa demand side ng merkado para mas mababa ang pressure sa presyo sa pamilihan at iginiit na ang buffer ay hindi direktang napupunta sa merkado kundi sa mahihirap habang tinitignan din ang pagbibigyan ng physical rice stock sa halip na cash assistance, mga kababayan. Tama. O, di ba? Yan ang sinasabi natin noon pa. Bilhin nyo lahat ang binebentang bigas, palay ng mga magsasakang Pilipino, lokal. Tapos imbes na pera bigay nyo dun sa mga poorest of the poor na laging tinutulungan ng DSWD, palay ay bigas ang ibigay ninyo, mga kababayan. Para diretso sa sikmura ng mga mamamayan. Pag pera kasi baka mapunta pa sa iba, mapunta pa sa tong its, mga kababayan. O ano sa tingin nyo, yung mga grupo ng mga magsasaka, makatwiran ba yung presyo ng NFA sa pagbili ng inyong basa at tuyong palay? Ano sa tingin nyo? Nakabawi ba kayo sa gastusin ninyo sa inyong pagtatanim ng palay? Headlines ng Manila Bulletin, mga kababayan. House eyes passage of 5.768 trillion peso national budget for 2024 by September 27. O yan na, may papasa na raw yung ating national budget sa September 27. Ano yan? Next week.
Oo, Wednesday next week. Supreme Court asked to declare unconstitutional Maharlika Investment Fund Act. Ayun naman pala. Meron palang nakikipag-usap sa Supreme Court para ideklarang unconstitutional daw yung batas ng Maharlika Investment Fund. Mga kababayan, nag-ain ng petisyon sa Supreme Court ang grupong Bayan Muna na nagpapadeklara sa Maharlika Investment Fund Act of 2023 bilang unconstitutional and void. Sa petisyong inihain ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Congressman Carlos Isagani Zarate at Ferdinand Gaite, Senate Minority Leader Aquilino Coco Crunch Pimentel bilang mga petitioner, nakasaad ng MIF ay isang disaster waiting to happen. Matatandaan na pinirmahan ni Pangulong BBM ang MIF para maging batas na pinaniniwala makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Hiniling din ng mga petitioner sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o preliminary injustice at status quo ante order upang mapigil ang implementasyon ng naturang batas at magsagawa ng oral arguments. Iginiit na mga naghain ng petisyon na labag sa konstitusyon ng nasabing batas, makarang madalin ito ng Kongreso dahil sa pagtatalaga ng Pangulo sa urgent bill at ikinatwiran din na wala namang naidedeklarang state of calamity para solusyonan ang Maharlika Bill. Una nang ibinasura ng Supreme Court noong Mayo ang isang petisyon na humihiling na ipawalang bisa ang sertifikasyon ni Pangulong Marcos na urgent bill ang Maharlika Investment Fund, mga kababayan. So, ayan natin magdesisyon ng Supreme Court. Malaya ho ang ating mga kababayan para questionin itong mga bagay na ito at kung ano man ang resulta, we have to respect that. Okay? Garment factories in dire situation. Headlines pa rin ng Manila Bulletin. Nasa pinakamahirap na sitwasyon ng mga garment manufacturers sa bansa dahil sa pagpapatupad ng patuloy na pagbabawas ng mga manggagawa kasunod ng pag-alis ng mga malaking mamimili at paghina ng pandaigdigang ekonomiya na pinaka-apektado ay ang halos lahat ng nasa Mactan sa Cebu. Inihayag ni Confederation of Wearable Exporters of the Philippines Executive Director Marites Hoxon Agoncillo. Agoncillo na patuloy na bumababa ang garment manufacturers kahit tapos na ang pandemya, bunsod na mahinang pandaigdig ang merkado. Inilarawan nito ang pangkalahatang performance ng industriya na anya nagkaroon ng double numero ng negatibong pag-unlad simula 2023 at hindi sila nakabawi dahil sa soft global demand para sa mga apparel, shoes at bags at pagpapatupad ng taas sahod sa kada taon simula ng 2021. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon ay nakaranas ng pagbaba ng lahat ng industriya kung saan nakaranas umano ng setbacks. Mula nung pandemya, ang grupo ng 7 factories ng Mactan Apparel kung saan nagbawas sila ng mga manggagawa dahil sa pag-alis ng mga malalaking mamimili ngayong taon. Noong 2021 hanggang 2022 ay nakaranas ng major post-pandemic loss ang 4 na factories ng Mactan Apparel Group na nagresulta sa pagsasanim ng 2 lamang na nakaligtas na factories. Sa ngayon ay mayroong 5 factories ang grupo ng Mactan Apparel at kasalukuyang may 14,000 hanggang 15,000 manggagawa, mga kababayan. Yung garments, marami ho mga negosyo na nagsimula ho dito sa ating bansa at malalaking negosyo ng mga nakaraang panahon. Bakit bumabagsak? Alam mo naman ng mga Pilipino, mga kababayan, ang gobyerno mas sinusuportahan yung mga imported at saka hindi tinutukan ng gobyerno yung garments garments businesses sa Pilipinas. Agricultural country nga tayo di ba? Yung mga magsasaka, tinututukan ba talaga ng gobyerno, mga kababayan? O puro salita lang? Nasaan yung mga magsasaka natin? Unti-unti nang nawawala dahil walang kita dito sa pagsasaka. Lubog na sila sa utang. Paano ko nalaman? Mga magsasaka rin yung aking mga kamag-anak sa Ilocos noon. Hanggang ngayon, maralita pa rin sila. Ganon yun. Kaya mas gugustuhin pa ng mga susunod na henerasyon na mga muha na lang, magtrabaho na lang sa Maynila o kaya mga ibang bansa. At least doon, mga kababayan, instant ang pagbabago ng buhay nila.
Lalong-lalo na kung ikaw ay napunta sa ibang bansa na maganda ang pasweldo at benepisyo. Di ba? Pero pag dito ka lang sa bansa natin, apakahirap kong kumayod. Yung legal na kayod, ha? Hirap kong kumita dito. Ang hirap maging milyonaryo dito. Kailangan kayod kalabaw ho kayo hanggang makuba na kayo. Tapos, mahal na mga bilihin. Paano magpapanagpo? Ang taas ng inflation. Tapos ang kita kakarampot lang. Paano magkakapanagpo yan? Talagang mayroong magugutom sa mga susunod na panahon. Okay? So lahat po dapat yin-yang, balance. Diba? Sa iba pa mga balita ng Manila Bulletin, gising na ba kayo? Oho. Live na live ho tayo, hindi po kayo nananaginip. Ako po si Brian Kitoriano, headlines ng Manila Bulletin. Escoda Shoal appears lifeless. Massive marine ecosystem destruction noted. Maliban ho sa Rosolo, Iroquois Reef, nagkaroon din ng matinding pinsala ang marine environment sa ilalim ng karagatan ng Escoda o yung tinatawag nating Sabina Shoal hanggang sa tila wala na itong buhay sa gitna ng patuloy na pagkukumpulan ng mga Chinese Maritime Militia vessels sa West Philippine Sea. Kapag nagkukumpulan ito mga to, ibig sabihin may ginagawa ito mga milagro. Kita nyo? Yung larawan, no? Binasag na nila yung mga corals. Diyan, no, namamahay yung mga isda, mga laman dagat, mga kababayan. No? Kinuha nila Oh. Baka pati yan, kinakain na rin nila. Yung coral, sipi mo, yung mga taga-China, pati sungay ng baka, kinakain nila mga kababayan, niluluto. Lahat ata ng gumagalaw dyan, niluluto Lumilipad, gumagapang. Ew. Isinawalat ito ng Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos na kumpirmahin ang inilabas na ulat ng Palawan-based Western Command, WESCOM ng Armed Forces of the Philippines, kung saan inihayag na maaring responsable ang mga CMM, tinatawag na Chinese Maritime Militia vessels na malawak ang pinsala ng Coral Reef sa West Philippine Sea. Inihinala rin ng militar na nagkaroon ng pag-harvest ng mga corals ng mga Chinese vessels parehas sa matatagpuan ng Escoda Shoal at Rosol Reed sa West Philippine Sea, kung saan nasa northeast ng Kalayaan Island Group o Spratly Island sa Palawan ang Escoda Shoal, habang nasa southern end ng Rector Reed Bank sa northeastern portion ng Kalayaan Island Group naman ang Rosol Reef mga kababayan. Okay. Ayon sa Philippine Coast Guard, posible nagkaroon ng potential act of dumping gamit ang kaparehong dead corals na naproseso at nalinis ng Chinese Maritime Militia vessels dahil sa presensya ng crushed corals o mga sira-sira ng corals sa Escoda Shoal. Pwede din naman ang discoloration ng seabed ng Escoda Shoal na posibleng dahil sa mga aktibidad na nagbabago sa topografiya ng underwater terrain. In short, mga kababayan, kung anong makukuha, mapapakinabangan ito mga taga-China sa karagatan, yung pasok sa ating exclusive economic zone, titirahin na nila yan para mapakinabangan nila, pagkakitaan. Ganyan sila kasama sa kalikasan. Walang pakialam ang mga yan. Sa iba pa mga headlines ng Manila Bulletin. Headlines. 55% daw, 15% ng mga Pilipino still optimistic sa kalidad ng buhay na magkakaroon sila. Mag-i-improve pa raw ito mga kababayan. Yan mga Pilipino, malakas ang fighting spirit. Ayon sa Okta Research, mayorya ng mga Pilipino ang naniniwala na magbabago o gaganda pa rin ang takbo ng kanilang buhay sa susunod na 6 na buwan. Ito ang lumabas sa survey na isinagawa ng Okta Research sa pamamagitan ng Tugon ng Masa Nationwide Survey. Wow! Sa resulta ng naturang survey, lumalabas na 55% ng mga adult Filipinos ay naniniwala gaganda pa ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 6 na buwan, habang 36% naman ang naniniwalang hindi ito magbabago pa. Nasa 4% naman ang naniniwalang lalo lamang lalala ang kalidad ng kanilang buhay. Ayon sa Okta, patuloy na umangat ang optimism ng mga Pilipino batay sa kasalukuyang survey kumpara sa pag-aaral nila nitong Marso. Sa representasyon ng bawat rehiyon, 57% na mga naninirahan sa NCR ay optimistic
58% sa Balance Luzon at 58% sa Mindanao. Ang naturang Octa Research Group survey na nilahukan ng 1,200 respondents ay nasa edad 18 pataas at may margin of error, Chuba Chenes. Di na alam ng taong bayan yung margin of error na yan. So, ganyan naman ang mga Pilipino, mga kababayan. Oo. Kahit napakahirap ng buhay, go lang ng go. Oo, tuloy lang ang laban, mga kababayan. Mahirap naman yung puro negatibo ka na. Mahirap na ho yun, mga kababayan. Masakit na sa dibdib yun. Maganda, kahit papano, positibo pa rin tayo. Sige, ipasa Diyos na lang natin yung ating mga opisyalis sa gobyerno na mababago pa rin ang buhay natin. Na balang araw ay maging kagaya tayo ng ating mga kapitbahay. Isipin mo ang Vietnam, sa atin lang nag-aral ng pagsasaka ng bigas. Ngayon mga kababayan, mukhang mas matatag na sila kaysa sa atin. What happens? What happens, Philippines? Kaloka mga kababayan. Kapabayaan kasi ang nangyari dyan. Kapabayaan. Di ba? Tumatanda ang mundo mga kababayan, lalong lumalala ang problema ng kahirapan sa bansa. Ano ang dapat nating gawin? Wala, magdasal ho tayo kasi binoboto nyo yung mga dating mga politika pa rin, diba? Politiko, yung mga kanilang clan, sila pa rin ho ang naghaharing uri. Sila pa rin ho nagpapatakbo ng Pilipinas kahit na lubog na tayo sa utang. Kasalanan din natin yan, mga milyon-milyong Pilipino. Huwag kasi kayo magpabudol. Maging wais kasi tayo, mga kababayan. Philippines sets export of avocados to South Korea. Uy, may mga avocado pa pala. Oh, dahil ang mga masasarap na prutas, mga kababayan, parang pangmayaman lang dahil apakamahal eh. Mahal ang 4 kilo nung panahon namin eh. Hihingi ka lang sa kapitbahay eh. Ngayon mga kababayan, magkano ang 4 kilo ng avocado, lalong-lalo dyan sa Marikina Public Market? Ginto ang presyo. Inaprubahan na daw ng gobyerno ng South Korea ang pag-export ng Philippine Hass avocado sa kanilang bansa. Napakasarap pa naman niya, avocado. Diba? Lalong-lalo na kapag may gatas, yun no? Lagkitan yung dating, no? Patrick Lasagnas, lagkitan na avocado. Yummy, yummy. Ayon sa DFA, nakumpleto na ng Pilipinas sa mga kinakailangan para sa ruling process para sa pagpasok ng tropical fruit ng Official Notification 2023-33 ng South Korea, mga kababayan. South Korean Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Ayon sa departamento, maaaring i-export ng Pilipinas ang Hass avocado para sa 2023-2024 season matapos nitong makasunod sa mga kinakailangan at napagkasunduan sa work plan ng mga sariwang abokado mula sa Pilipinas sa inaasahang kukunin sa taniman sa Davao, Bukidnon at South Cotabato. Gaganda kasi ng klima dyan, lalong-lalo na sa Bukidnon. Kaya maganda ang tubo ng mga abokado at kanilang mga bunga, malalaki. Actually, yung mga magagandang prutas, inaano yan eh. Ibang nasyon ang nakikinabang, ibang lahi. Dahil ina-export. Kawawang Pilipino, sa atin yung mga reject, yung mga maliliit. Ang Hass ay isang uri ng abokado na madilim na berde ang kulay at may bukol na balat. Na kapag hinog na ay nagiging maitim o tinatawag na purplish black. Kinilala naman ni Philippine Ambassador to Korea, Teresa Dizon de Vega, ang pagsisikap ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry at ang Philippine Agriculture Office sa Seoul para sa naturang milestone sa pag-access sa merkado para sa mga bagong pag-export ng agrikultura sa South Korea. Buti pa ang avocado na-export natin ng bigas tayong nag-i-import, mga kababayan. No? Sige, sa atin na lang yung reject, hindi tinatanggap ng international community. Sarap ng avocado. Tapos palalamigin mo, no? Lalagay mo sa frigidaire. Frigidaire na. Ay, nako mga kababayan. Palakpakan ho natin ang headlines ng broadsheet na Manila Bulletin. 10 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, I shall return. Magandang umaga na yung pagabigat, Manang Janet Cabildo, sa may one and only manang ang ating kababayan, ang ating kabagyan. Manang Janet, good morning! Gising na, bango na, kape-kape na! I can't get no satisfaction.
nakikinig sa Bataan. Musta ho kayo dyan sa Bataan? Lalong-lalo na kay Nanay Estelita Alduesa ng Maribeles. Mga suki daw, mga suki! Lapit na! Kinig na mga suki! Aya de Luna, magandang umaga po. Morning din sa mga taga-Pateros, si Nanay Oma Marcelino, Tatay Ben at kay Kikay. Morning, mga taga-Barangay Aguho, Pateros. The Balot capital of the Philippines. Hindi lang balot, pati Penoy. Pero masarap dyan mga kababayan yung abnoy. Nakatikim na ba kayo ng abnoy? Mas masama ang amoy, mas masarap. Ew! Morning. Kayo, Kenny, nakatikim na kayo ng abnoy, Kenny? Sarap, di ba? Lalong mas matindi yung amoy, mas masangsang, mas yummy. Bakit kaya ganun? Di ba yung mga masangsang ang amoy masarap? Parang bagong. Sarap mga kababayan. Ano bang ginagawa nyo? Kain na! You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you. Marcy MC. Marcy MC, good morning. Magandang umaga mga idol. Ganon din kay Tita Ning Absede de Leon. Ito yung mga taga-Hawaii ba? Tita Ning, kayo ba yung mga taga-Hawaii? Musta kayo dyan sa Hawaii? Advance Merry Christmas. Laba tayo dyan. Okay, magbabalik tayo mga kababayan, makaranang ilang hanap buhay. Ang oras sa buong kapuluan. Gising na, bangon na. 3 minuto na lang mga kababayan. TikTok. 3 minuto na lang, alas 5 na ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabric Conditioner.
Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3 ang bago. Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Santon Plus Gold. Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Gold ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pagdating sa musika, balita at impormasyon, 774! iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng buong nasyon. 774! 774! DWWW 774. Your ultimate music radio. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headline. Jaryo sa radyo! Mga kababayan, eto, patugtog pa tayo na isang musika bago tayo tumungo sa balita. Sa labas ng impila ng ating mga field reporters, naka-standby na sila. Standby, ha? Oo. Eto, morning ho kay Merly Alariao, mga taga Olympus, Caloocan. Olympus, ito ba yung sa ano? Sa papunta ng Camarin? Grabe, dati nang pumupunta ako dyan sa Caloocan. Sa Bagong Silang. Ang luwag-luwag pa ng lugar na yan. Ngayon, mga kababayan, siksika na mga tao. Oo. Si Onyok Evangelista ng May San Valenzuela tapos na magluto ng agahan. Brian, anong agahan nyo, Onyok? Mamayang tanghali, tinolang ulam. Yan din ang niluto ko kahapon. Tinolang manok, Ilocano style. Ano ba yung Ilocano style ng pagluluto ng tinolang manok? Imbes na patis ang gamitin, bagoong isda ang ginamit. Tapos maraming dahon ng ampalaya. Yan. So, manamis-namis dahil sa papaya, maalat-alat dahil sa bagong isda, mapait-pait ng dahil sa dahon ng ligaw na ampalaya. Ganon. Okay. Mark Carlos ng Giginto, Bulacan. Magandang umaga po. Nanay Benedicta, Timoteo Kailipan, Tatay Ricardo Kailipan, Tita Silvia, Recto Timoteo of Malolos. Kanina pagising. Speaking of Malolos, mga kababayan, ha? Si Edwin Maclang. Gandang umaga, Ka Jose Edwin Maclang ng Malolos. At saka kay Mama. Mama, magandang umaga po. Mama Judith Arce. Kanina pa sila gising at nagkakape na daw, mga kababayan. Tita Nora Cerda, Ma'am Saludre Puyan, Ite, Papo, Tibunsay, and Juniel. Gising na, bango na, balita na. The Bee Gees. I shall return. Kasama na natin ang mga field reporters at alamin natin na magiging lagay ng panahon sa aming pagbabalik, mga kababayan. Kape-kape na, kabayan.
ay bilang Pilipino. Dahil sa mahal na mga bilihin at mababa ang sweldo, yan ang task ng bawat Pilipino to stay alive. To stay alive kahit na gutom. Alam mo naman, mga tao, pag gutom, kung ano-anong naiisip. Kapag marami na nagugutom, para mga zombie, magpunta na naman sa Menjola. Sabay-sabay. May dalang placards. Diyos ko, kaloka. Unahin nyo, malapit sa sikmura ng mga Pilipino. Hindi yung kung ano-anong ginagawa ninyo sa bayan. Dahil kung ang mga tao ay busog, walang naiisip na kalokohan yan. Oo, aantukin pa yan, hayahayang buhay. Di ba? Sige, magbabalik tayo. 6 na minuto na. 5:06 ng umaga, mga kababayan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong bumaga-bloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Ball, bangong bumaga-bloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3 ang bago. Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod, kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at 1 buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time check ulit tayo. 8 minuto, 8 minutes, makalipas ang 5:00 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Premium D3 ang bago. Ako si Kathy. Tapos kung naglaba, halos hindi ko na mabuhat ng kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap. Nag-take ako ng Premium D3. Balik ulit ako sa Mas Nervan. pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Nag-uugnay sa kahapon at ngayon, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon. Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbabalita, makabuluhang komentaryo, sariwang mga impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon. DWWW 774, your ultimate news and music radio. Mas pinalawak, mas pinalakas. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Diaryo sa radyo. Brian ko, anong balita? Okay, may mga balita pa tayo mga kababayan mula sa labas ng impilan ng ating mga field reporters. Standby. 5:09 ang nagmamadaling Tuesday morning, September 19 ngayon mga kababayan. Baka nakakalimutan nyo, birthday nyo na pala. Gobyerno tiniyak na patuloy na nakakatanggap ng tulong ang mga mangingisdang apektado ng patuloy na pagtataboy ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Saang lugar yung binapadala nyo ng tulong ng mga mangingisda? Taas ang kamay.
Narito ang report mula kay Rajuman Rhea Mamogay. Rajuman Rhea, ibalita mo, please come in. Nagpapatuloy ang pagtulong ng BFAR sa mga mangingisda na apektado ng pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa mga karagatang sakop ng bansa. Sa Bangon Pilipinas ngayon, sinabi ni BFAR spokesperson Nazario Briguera na bagamat sadyang may mga hamon sa pangingisda sa ilang bahagi ng karagatang sakop ng bansa, hindi sila tumitigil sa pagsuporta sa mga mangingisda. Sa katunayan ay nagsagawa sila ng refueling at pagbibigay ng libreng langis o gasolina nitong Agosto sa mga mangingisda sa Panatag Shoal. Meron rin silang inilunsad na Layag West Philippine Sea Livelihood Intervention Program o 80 milyong pisong halaga ng programa para sa libreng bangka para sa mga mangingisda. Kaugnay nito'y hindi rin anya tumitigil ang gobyerno sa pagpapadala ng diplomatic protest laban sa patuloy na mapangahas na mga aktibidad ng China Coast Guard sa exclusive economic zone ng bansa. Hindi anya papayag ang Pilipinas na magsawalang kibo na lamang. Sa halip patuloy na iginigiit ang karapatan sa West Philippine Sea. Para 774 Headlines, si Rhea Mamogay ng DW 774, your ultimate music radio. Rajuman Rhea Mamogay, maraming salamat sa report. Yun, mamimigay pala ng pera, tulong sa mga mangingisda. Sige nga, yung mga natulungan, paki-text nga kami rito kung anong binigay sa inyo. Fuel subsidy. Paggamit ng tubig at kuryente sa mga paaralan tuwing eleksyon, dapat hindi singilin sa DepEd. Ayon kay Vice President Sara Duterte, paggamit ng tubig at kuryente sa mga paaralan tuwing eleksyon, dapat hindi singilin daw sa DepEd. Ayon kay Vice President Sara Duterte, kanino sisingilin? Narito ang report mula kay Kanyusik na Kenny Gacosta. Manang Kenny, ibalita mo. Pasok, Kenny! Hiniling ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na maging libre na ang paggamit ng tubig at kuryente sa mga paaralan matapos ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa ginanap na signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Commission on Elections, DepEd at PAO para sa legal assistance ng mga guro sa BSKE, sinabi ni VP Sara na sinisingil kasi sila sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng DepEd na hindi naman na parte ng kanilang mandato sa pagtuturo. Maliban dito ay dapat na rin anyang gawing libre ang mga repair o pagkukumpuni sa mga nasisirang gamit at pasilidad pagkatapos ng halalan. Isa rin sa inirereklamo ng Vice Presidente ay sa kanila rin umano itina-charge ang kuryente at tubig tuwing gagamitin bilang evacuation centers ang mga paaralan. Gayon din ang paglilinis at pagbabantay ng mga guro sa mga evacuees. Sa kabila naman ito ay tiniyak ni VP Duterte na gagawan nila ng paraan ang mga nabanggit na usapin upang hindi mahirapan ang mga school personnel sa oras na matapos na ang barangay at sangguniang kabataan elections. Para sa 774 Headlines, sa Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Kenny Gacosta. Sino ang magbabayad? Vice President Sara Duterte. Barangay. Property ho ng DepEd yan, mga eskwelahan. Sino magbabayad? LGU? Ganun ba yun? Sige. Pag-usapan niyo mabuti yan. Para tawas nga naman sa gastos ng DepEd. Tanggal. Senado na nawagan sa Chinese Embassy na sabihan ng mga Chinese Maritime Militia na tigilan ang pagsira sa Rizal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sino may sabi niyan? Si Senate President? Paano niya sinabi? Uy, Chinese Embassy, sabihin nyo naman yung Chinese Maritime Militia. Tigilan nyo na yung pagsira, please. Radyoman Conde Batak sa report. Conde, balita mo, please come in. Umaapela sa Senate President Juan Miguel Zubiri sa Embahada ng China sa Pilipinas na sabihan ng mga Chinese Maritime Militia na itigil ng ginagawang wanton destruction o pagsira sa marine environment at coral reefs ng Rizal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Git ni Zubiri ang ginagawang pagwasak ng Chinese militia sa nasabing mga teritoryo ay hindi lang pagsira sa Pilipinas kundi ito ay pagsira sa buong mundo. Paliwanag ni Zubiri, ang mga isdang nagpaparami dito ay hindi lang naman hinaharvest
harvest o hinuhuli ng mga Pinoy na mangingisda, kundi ito ay hinuhuli rin ng mga Malaysian, Vietnamese at maging ang mga Chinese fishermen, kaya dapat lamang na protektahan ang mga bahura na ito. Dahil sa nangyaring pagsira ng mga maritime militia ng China sa ating reefs sa West Philippine Sea ay mas lalong tumitindi ang pangangailangan na taasan pa ang pondo sa pagbili ng mga barko, patrol crafts at research centers, gayon din ang mga makabagong kagamitan ng Navy, Army at Coast Guard. Tinukoy pa ni Zubiri na kumpara sa 64 hanggang 100 barko ng China, ang Pilipinas ay mayroon lamang 4 na barko na salitang nakaistasyon sa Palawan Command at Western Command. Tinawag naman ng foul ni Zubiri ang ginawa ng China na pag-harvest at pagsira sa ating mga coral reefs at marine resources. Iginit ng senador na kung hindi kaya ng China na igalang ang desisyon ng arbitral ruling pabor sa Pilipinas ay dapat sana irespeto naman nila ang ating marine resources dahil napakabihira at napakahirap na malikha ito sa ating mga protected areas. Para sa 774 Headlines, ako si Coan De Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Radyoman Conde Batak, sa report. Samantala, debate sa plenaryo para sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon sisimulan ngayong araw ng Kamara, mga kababayan. Radyoman Grace Mariano sa detalye. Grace, ibalita mo. Grace, please come in. Ngayong araw ay aarangkada na sa plenaryo ng House of Representatives ang deliberasyon ukol sa panukalang 5.768 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Sisimulan ito sa pamamagitan ng mga sponsorship speech at susundan ng debate sa general principles and provisions ng panukalang budget. Masusundan ito ng presentasyon at debate sa proposed budget naman ng bawat ahensya ng gobyerno. Sa susunod na linggo, September 27, ay magkakaroon ng mga turno and contra speech at mga panukalang amyenda bago ito aprubahan sa ikalawa-ikatlong pagbasa. Pagtiyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, maisa sa pinal ng Kamara ang kopya ng 2024 General Appropriations Bill bago ang recess ng sesyon sa huling linggo ng buwan na agad naman nilang ipapadala sa Senado. Para sa 774 Headlines, ako si Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Radyoman Grace Mariano sa balita. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng nagmamadaling Martes ng umaga. Maganda ang panahon natin, mga bata. Huwag na ho kayong umasa na walang pasok today, ha? May pasok. Mag-aaral na mabuti para magkaroon ng magandang kinabukasan. Gising na, bangon na. Philippine National Police nagpasaklolo sa publiko na tumulong upang madakip ang mga sospek na nasa likod ng pamamaslang sa isang abogado sa Abra. Wala ba kayong mga lead? Wala ba kayong intelligence group dyan para malaman nyo kung sino? Angel Ronquillo sa report. Radyoman Angel, ibalita mo. Pasok, Angel! Humingi na ng tulong sa publiko ang Philippine National Police upang matukoy at mahuli ang riding in tandem na pumatay sa isang abogado sa Benguet, Abra. Ayon kay PNP, PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon sa kaso at sa katunayan ay nakakuha na sila ng kopya ng CCTV footage sa crime scene. Makikita sa CCTV ang isa sa mga suspect na naglakad lamang papalapit kay Attorney Maria Sanyata Liuliwa Azate. Pinagbabaril ito ng malapitan na ilang beses at saka sumakay sa motorsiklo at umalis. Sa ngayon, palaisipan pa sa otoridad ang motibo sa pamamaslang sa naturang abogada. Para sa 774 Headlines, ako si Angel Ronquillo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Angel Ronquillo, maraming salamat. Backtrack kayo sa mga CCTV dyan. O kita nyo, nakasombrero lang mga kababayan, walang helmet. Di mas madaling malaman kung sino yung mga yan. Diba? Metro News, Mandaluyong City, the Tiger City, magtatayo daw ng tanggapan na tututok sa mga solo parent. Wow! Jackie Maestrado Rubio sa report. Jackie, balita mo, please come in. Inanunsyo ng Mandaluyong City LGU na magpapatayo sila ng opisina na tatawaging Solo Parents Welfare na pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim ng bagong City Ordinance 941, ang Solo Parents Office ang mamamahala sa database ng mga single parents sa Mandaluyong City. Ang tanggapan na mismo ang tutulong sa pamimigay ng mga pribilehiyo at pag-report ng mga individual o institusyon na tumatangging magbigay ng mga benepisyo para sa mga solong magulang.
magulang. Anila, bukod pa ito sa solo parent identification card, pati na rin ng booklet na valid for 1 year para sa mga solo parents. Para sa 774 Headlines, ako po si Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa Metro News, Jackie Maestrado Rubio. Balitang from the province na tayo. Inflation rate sa Oriental Mindoro tumaas. So, kita nyo, kahit sa probinsya, bumibilis ang inflation, mga kababayan. Kaya maraming Pilipino talagang hirap na hirap sa buhay. Jonah Bakiran sa Balitang from the Jonah. Ibalita mo. Pasok, Jonah. Pumalo sa 7.3% ang naitalang inflation rate o taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa Oriental Mindoro. Ayon sa Philippine Statistics Authority, Oriental Mindoro, tumaas ng labis ang inflation rate sa lugar noong nakaraang buwan kumpara sa naitala noong July 2023 na 6.5% lamang. Batay rin sa PSA Oriental Mindoro, ang pinakarason ng pagtaas ng inflation rate ay dahil sa pagtaas rin ng presyo ng bigas, gulay, isda at iba pang aquaculture products sa lugar. Sinabi naman ng PSA na ang food at non-alcoholic beverages ay umabot sa 48.8 ang share sa inflation, habang 20.9% ang share sa inflation ng bahay, tubig, kuryente, gas at petrolyo, habang 10.8% naman ang restaurant at accommodation services. Bahagyang bumaba rin ang halaga ng piso sa probinsya ng 0.75% kumpara sa dating 0.76% noong May at July. At yan ang ating balita para sa 774 Headlines. Ako po si Jonah Bakiran ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Balitang from the province mula kay Jonah Bakiran. Kita nyo, hindi na makontrol ang inflation. Sa probinsya pa tumaas ang inflation, mga kababayan, kung saan napakaraming mga kababayan natin ang kakaunti lang ang kita. Ay, naku. Sige, maraming salamat. Standby Pag-asa Weather Bureau para sa Weather Report ngayong araw ng Tuesday. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Nasa linya, Sir Obet Badrina. Magandang umaga, Sir Obet. Anong lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Po Sir Brian, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Malaking bahagi ng ating bansa patuloy hong makararanas ng medyo mainit at tanghali, habang malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Ito'y dulot ng mga localized rain showers and thunderstorms. Kadalasan nga ho sa gabi ito nangyayari na tumatagal na 1 hanggang 2 oras. Samantala ho, ang Intertropical Convergence or ITCZ ang siyang magdadala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, particular na sa bahagi ho ng Western Mindanao, yung area ng Zamboanga Peninsula, gayon din ho sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Malaking tsansa ng pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Wala na pa naman tayong minomonitor na low pressure area o bagyo, o maging bagyo man. Malit pa yung chance, at least magkaroon tayo ng bagyo in the next 2 to 3 days base sa pinakahuling datos na ating nakaalap sa kasalukuyan. At Sir Brian, lan po ang lagay na ating panahon para sa araw na ito. Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Obet Badrina mula sa Pag-asa Weather Bureau. Yan po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday. Kabayan! Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Eto na! Sa lahat po ng mga ipinanganak ngayong araw na ito, Setyembre 19, ito po ang regalo ng aming himpilan sa inyo. Makinig! Happy birthday! Yun! Birthday greetings portion. Happy 69th birthday, Priscilla Cruz Alvarado ng Limay, Tondo. 69th birthday. Life begins at 69. Happy birthday! Mula kay Lorna Cruz Rivera, Virgie De Leon, Susan Flores, and Rose Santiago ng Baisa, Quezon City. Yan ang pinakamagandang edad, 69. Pakigreet, pamangkin ko, nagdiriwa ng kanyang karawan ngayon, Sean Toffer Anon Soriano. Sean Toffer Anon Soriano, happy na birthday pa! Happy birthday! Mula kay Iluminada, Luming Soriano at Herundio, Jerry Soriano ng Pason Tamo, Quezon City. Sabi ng mga magulang, we love you! Happy birthday! Cesar B. De Leon, maligayang karawan from Ning Absede De Leon. Ka Cesar B. De Leon, happy birthday to you, sir. Yes, sir. Happy birthday! Laban tayo dyan.
Happy 14th birthday kay Zinia Crisel Hernandez, Lagason ng Sitio Bacood, San Rafael. Mula kay Roslyn Hernandez. Happy birthday po. Last but not the least, si Alo Dasa ng Pulilio, Quezon. Layo nito, Pulilio, Quezon ha. Mula kay Ronnie Reyes. Happy birthday, Alo Dasa. Happy birthday! Sino bang kasabay nyo nagdiriwan ng kaarawan today? O eto pa, mga kababayan. Meron pa ba dito? Wala na, mamaya. Pahabol na lang yung iba. Maligayang kaarawan po. Happy birthday! Laban pa tayo dyan. Sinong kasabay nyo nagdiriwan ng kaarawan ng mga personalidad sa ating lipunan, mga kababayan? Pinanganak ngayong araw na ito sa San Roque, Cavite. Mga kababayan, September 19, 1829. Tagal na nito ah. Joaquin Pardo de Tavera, reformist, liberal-minded lawyer and an early supporter of the Filipino cause during the Spanish colonization. Joaquin Pardo de Tavera, happy birthday! Ito yung mga grupo ni Rizal sa Paris eh. Sa Barcelona, tas Paris. May lahi mga Espanyol ito mga to, pero kalaban nila ang kanilang sariling mga kalahi dahil mahal nila ang Pilipinas at mga Pilipino. Kaya kasama sila sa katipunan. Sila ay nag-base mga kababayan sa Barcelona, Spain at saka sa Paris. Kasama nila Juan Luna to, Jose Rizal at kung sino-sino pa mga Filipino revolutionary ng mga panahon na yon. Di ba? Saka eto, alam niyo ba si Joaquin Pardo de Tavera, kung di ako nagkakamali, alam niyo ba yung painting ni Juan Luna, Jose Edwin Maclang, yung Blood Compact na nakikita natin sa Malacanang? Siya yung doon, yung nasa gitna. Oo. Siya yung Spanish doon na kunwari nakikipag yung sa Blood Compact, di ba, na painting. Saka kamag-anak nito yung asawa ni Juan Luna. Na pinas lang ni Juan Luna yung kanyang asawa at biyanan. That's another story. Happy birthday, Joaquin Pardo de Tavera. Okay? Maligayang kaarawan din ngayong araw na ito. Anak ni ni Benji Paras, Kobe Paras. Happy birthday. Happy birthday! Mga new generation of basketball players to mga to. Si Kobe ba? Oo, si Kobe. Ano nangyari na sa Patrick Lasanyas? Sa karir ni Kobe sa basketball, biglang nawala na lang, no? Oo. Arturo Tolentino, the legendary senador, naging vice president. Arturo Tolentino, September 19, 1910 pinanganak. Ang galing nito. Si VP Arturo Tolentino. Sino pa bang nagdiriwan ng kaarawan? Oh my God, si Chupeping. Nagdiriwan ng birthday today. Chupeping, happy birthday. Sino ba si Chupeping? Ito, mga kababayan. September 19, 1934. Jose Sumulong Cuangco Jr. O mas kilala sa pangalang Chupeping Cuangco. Dating kongresista ho ng naging kongresista, naging 9th president of the Philippine Olympic Committee. Yung tatay ito ni Mikey Cuangco. O yan, Chupeping, happy birthday. Kasama sa Cuangco clan, mga kababayan. May bahay sila dyan sa Malolos, Bulacan, di ba yung Cuangco? Malapit sa Baraswain. Sige. So maligayang bati po sa inyong lahat. Enjoy your day, mga birthday celebrators. Enjoy your day because it's your birthday. At sana'y mabusog nyo kami! Magbabalik tayo kasama natin ang headlines ng Daily Tribune, Manila Times at mga tabloid. Susunod na yan, mga kababayan, dito lamang sa Kapanabik na palatuntunang 774 headlines sa nagmamadaling umaga. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 headlines.
Tawag po dyan, Just Got Lucky na title. Kumanta po niyan, Joe Boxer. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. O, Jaryo sa radyo! Brian ko, anong balita? Balik tayo sa mga dyaryo headlines ng Daily Tribune, mga kababayan. Rice price cap stays. So mananatili raw yung price cap sa bigas. Farmers want Jokno out over tariff proposal. Yan ang pinagre-resign na si Secretary Jokno. Sinama pa dyan si Secretary Balisacan. Nagtakda ang National Food Authority Council na pinamumunuan ni Pangulong BBM ng bagong price range sa presyo para sa... Ay, tapos na pala. Susunod na pahina, Brian Q. Basa. Nawala yung kopya. Sige, next. No Marcos Troll Farm ayon sa PCO. Presidential Communications Office. Ano ibig sabihin nito? Iginiit ng Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil nitong Lunes wala pong troll farm o armies ang adming Marcos Jr. Ang naturang issue ay binigyan linaw ng opisyal matapos matanong ni Senator J.B. Ercito sa ginanap na Senate Committee on Finance hearing para sa proposed 1.79 billion peso budget ng PCO sa fiscal year 2024. Dito binanggit ng Senador na noong nakarang administrasyon kasi ay may kabuang 1,479 palace personnel. Ang pinaghinala ang trolls ng umano'y nagkakalat ng mga fake news sa social media sites. Ayon kay Secretary Garafil, mayroon lamang 363 na empleyado ng PCO. Maliban niya sa prioridad nila ang komunikasyon sa presidente, ay nanindigan din ito na pinapanatili ng PCO ang layunin nitong labanan, ang fake news. Oo nga, panaibanggit ng presidente natin ng fake news. Sila pa ang gagawa ng fake news? Isn't that ironic kung totoo? Kaya ngayong taon ay naglunsad din sila ng Media Information Literacy Campaign upang matugunan ang problema sa fake news. Maalalang lumagda ang PCO sa Memorandum of Understanding kasamang iba pang government agencies upang ipatupad ang Media and Information Literacy Program campaign project ng admin ni Marcos Jr. Nalayon ding mabigyan ng kamalayan ng mga kabataan sa tamang paggamit ng iba't ibang media platform. Magandang umaga sa mga taga-PCO. Ayos ba tayo dyan? BBM Singapore trip ay naging mabunga daw. President Ferdinand Marcos Jr. sinabi ho ng ating Pangulo na promising meetings with Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong and Deputy Prime Minister Lawrence Wong over the weekend. Beijing going on an island building binge. Oo nga. Balitang world, China ships, jets swarm off Taiwan. Entertainment news and then there were three Suga next BTS member to enlist. Ito yung mga grupo-grupo na. Singer ba to? Kaya na yung BTS. Okay. Headlines ng Manila Times, mga kababayan. Kalamba, Bulacan, named Times Model City Town. Wow, congratulations Kalamba, Bulacan. Fewer Filipinos upbeat on economy. Rice policy to factor in rate rulings. Headlines ng Manila Times, mga kababayan. Antiporda found guilty of harassment and oppression. Ha? Pinatawa ng Ombudsman ng guilty verdict si dating National Irrigation Administration Benny Antiporda. Administrator Benny Antiporda. Magandang umaga ka, Benny. Kaugnay sa pangaharas at pangaapi sa mga empleyado ng ahensya. Kumilos umano ang dating opisyal bilang ganti sa mga empleyado na kumay-question sa kanyang mga pulisiya at aktibidad. Ibinaba ang naturang hatol sa isang desisyon na nilagda ni Ombudsman Samuel Martires noong August 30 na inilabas kahapon September 18, 2023. Una nang sinuspinde si Antiporda ng 1 taon, subalit ayon sa Ombudsman, hindi na maaaring isilbi pa ni Antiporda ang suspensyon dahil wala na ito sa tanggapan at inataso nitong bayaran pa rin ang halagang katumbas ng 1 taon nitong sahod bilang NIA Acting Administrator. Ang mga reklamo ay nag-ugat mula sa queries sa mga opisyal at empleyado kaugnay sa designation nito kung saan pinapatanggal umano ni Benny Antiporda ang acting mula sa acting administrator sa kanyang posisyon. Ang mga complainants naman na kumestyon sa utos ni Antiporda ay ginantihan umano nito sa pamamagitan ng pagbabawal sa managers ng central office na bumiyahe habang ilang mga opisyal din ang napaulat na nailipat ng destino ng walang balidong basehan.
Golkar Institute Presidential Lecture Series 2023, Resilience in Rice. More than just big harvest. Okay. Philippine likely to lose versus China before UN Assembly. Ayon yan kay Solicitor General Francis Hardelesa. China-Japan envoy spar over coral harvesting. Yan ang headlines ng Manila Times, mga kababayan. Eto na. Headlines ng Manila Standard bago tayo tumalon sa mga tabloids. Marcos okays NFA Palay Rice. Higher buying rate to give farmers better income, President says. Pangulong BBM sees enhanced collaboration with Singapore. Maganda talaga yan. Diba? Alam niyo ba ang leader ng Singapore, mga kababayan, idol dati. Ang tatay ni Pangulong BBM ngayon. Idol, kaya naging ganyan ng Singapore. Dahil isinapuso nila ang kanilang pagbabago at pag-unlad. Ngayon, sila ng idol natin. Bumaliktad na. Okay. Senate Minority Leader Coco Pimentel, ex-Solons file petition laban sa Maharlika. Speaker Martin Romualdez to oil players, do your part to ease burden of rising prices. May puso ba yung mga oil companies? Speaker Romualdez, ano sa tingin mo? Japan-China trade barbs on West Philippine Sea. Philippine Coast Guard coral reef damage extensive. Grabe na raw yung pagkasira ng mga coral reef natin sa ating exclusive economic zone. So anong gagawin natin? Diplomatic protest. Supreme Court sets drug test for court workers. Very good. Survey says 7 of 10 NCR commuters nix fare hike. Lumabas si sinagawang survey ng isang advocacy group na 71% o 7 sa 10 commuters sa NCR ang hindi sang-ayon sa taas pamasahe sa public utility jeepneys sa kabila ng tumataas na presyo ng langis. Siyempre, yun ang sasagot ng mga Pilipino. Pero ang tanong dyan, mga kababayan, kumusta naman po yung ating mga tsuper na mga pampublikong sasakyan kung di naman magtataas? Ano yun? Charity ho sila? Hindi ho ganon. Tulungan din natin sila. Baka pagdating ng araw, wala na ho mga jeepney drivers ang bumiyahe dahil wala na silang kinikita. Magbabalik tayo, mga kababayan, makaranang ilang hanap buhay. 5:43 na nagmamadaling yumaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Cellphone Plus Gold. Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. 3 beses isang araw ako umiinom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Nabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Gold ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kita na to the max. Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax Wax. Kita na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw. At 1 buwan lang, palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago. Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. 1 taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Isang tasa daily ng Adele Ashitabati. Mas happy ka pag healthy ka. Adele Ashitabati.
Adele Ashitaba Tea with Calcone ay mula sa piling-piling dahon, tangkay at ugat ng Ashitaba. Tulong sa iyong kalusugan, Adele Ashitaba Tea with Calcone ay kailangan. Isang tasa daily ng Adele Ashitaba Tea. Mas happy ka pag healthy ka, Adele Ashitaba Tea. Ang Adele Ashitaba Tea with Calcone ay mabibili sa Mercury Drugstores nationwide. Parating ang swerte! Simula ngayong Setyembre. Abangan kung paano mananalo sa ACS Kwarta Extravaganza 2023. Abangan! Pagdating sa musika, balita at impormasyon, 774! 774! Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng buong nasyon. 774! 774! 774! DWWW 774. 774! Your ultimate music radio. Si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Jaryo sa radyo! Welcome back mga kababayan. Headlines sa mga tabloids. Unahin na natin ang tempo. Sabi, good luck Team Philippines. Paul Volter, EJ Obiena, and skateboarder Marjeline Didal. Both veterans of the Tokyo Olympics will serve as the country's flag bearer in the 19th Asian Games in Hangzhou, China sa September 23. Good luck ho sa ating Philippine team. Bring home the medals. Bring home the gold. Smuggled rice. Natagpuan daw sa Tondo Warehouse. Ang dami hong mga sinasabing smuggled rice na nire-raid sa mga warehouse. Sana malaman natin ang resulta nito mga to. Kung ito ba talaga ay smuggled, hinored, itinatago, o ano ba talaga? Kasi nireport lang nila. May niraid silang warehouse ng bigas. Tapos wala nang follow-up story. Dapat ipaalam nyo kung ano nangyari. Headlines pa rin ng tempo. Pa denies killing daughter in Tondo, Manila. Nako, girl, 3 drowns in Negros River. Mag-iingat ho kayo, ha? Borongan priest dismissed. Opo. 5 convicted for misuse of 9.6 million peso PDAF. O, may mga nakulong dahil sa PDAF. Sana marami pang makonvict. Dahil napakarami ho dyan mga kababayan nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Philippine to export avocado to South Korea. Buti pang avocado napunta na sa South Korea. 78-year-old Bulaqueño wins 93.6 million Super Lotto jackpot. Wow, congratulations. 78-year-old Bulaqueña. Baka kamag-anak nyo to, parang Edwin Maclang, oh. Lato naman dyan. Headlines ng tabloid na Abante. 155 million pesos natangay. 8,000 Pinoy nayari sa online scam. Ang dami pa rin na i-scam ngayon. If it's too good to be true, mga kababayan, huwag kayong maniwala. Walang easy money ngayon. Ingat kayo sa mga scammer. Napakarami niyan. Iba-ibang itsura, iba-ibang height, iba-ibang itsura, iba-ibang rehiyon. Para di baratin mga magsasaka, PBBM itinaas presyo ng palay. Salamat po, Apo Presidente, sa pagmamahal mo sa mga magsasaka ng palay. Maharlika Law, delikado, pinaawat sa Supreme Court. Marcos admin, walang troll farm at army ayon sa Presidential Communications Office. 400 milyong pisong hinihinalang smuggled rice. Iba pa, booking sa 3 bodega. Hinihinala pa lang to, hindi pa to, wala pa napatunayan. Patawid pasada sa middle class, hunirit. Oo nga. Estudyante tinanggihan ng UP, nagtapos na magna cum laude sa PLM. Ang tagal na nito, Abante. Oo. Tagal ng balita yan. Siguro last month pa. Filipino Star ngayon, huling tabloid na. Para di baratin ang farmers price cap sa palay, tinakda ni PBBM. Pantawid pasada sa middle class, giniit. Halos kalahati ng Pinoy, di umaasang lalago ang ekonomiya. Kayo, umaasa ba kayo? Hindi pinagbigyan sa pakikipagtalik, babae tinodas ng tandem, isa arestado. Pinagmalaki pa kasi ang ginawa, mga kababae. Huli ka tuloy. Sige, himas rehas. 11 Chinese, isa Pinoy na miyembro ng trafficking syndicate, arestado. Kano, nanapak ng pulis at nanakit ng sikyo. Huli sa NAIA. Hindi rin nagbayad ng taxi. Kaya may aning-aning din to. Oh. Kandidato sa BSKE, 2 pa utas sa ambos sa Maguindanao del Sur. Yan po ang laman ng mga
tabloid at mga dyaryo ngayong araw na ito ng Martes. Salamat po sa ating mga print media. Dahil sa kanila, merong 774 headlines. Sana po marami kayong nakalap na mga balita ha, at mga impormasyon. Ito mga pahabol, Joel Nepomuceno, thank you Engineer Joey Esmundo of QC. June Lakindanom ng Malolos, magandang umaga po. Ganon din kay Nanay Leonie Prado ng Libtong May Kawayan, Lina Enriquez. Mama Edna Leron, happy birthday Kate and Kim. Mula kay Lola Rochelle ng Malolos. Salamat tayo dyan. Happy birthday! Nenita Olance, salamat po. Kay Mina Dina Ararakap ng Tansa Cavite. Ilocano kayo, manang Dina Ararakap. Kay Masing Kinikito. Magandang umaga po sa inyong lahat. And last but not the least, kay Blenda Parcon. Ngayon, si Brian Kitoriano, Ilocano, nang gigising sa inyo sa 774 Headlines. Salamat sa nakibahagi ng ating pagtatanghal ngayong araw na ito. Salamat sa ating mga field reporters. Salamat sa Pag-asa Weather Bureau Technical Team. Diyos Diagina, kay DJ Richard Buen Consejo, sa social media LG Calma, at yung mga sa transmitter site, mga naka-duty dyan, morning. Kenny Gacos, ang ating program producer, maraming salamat. Lalo na ho sa inyo na walang sawang nakikinig at sumusuporta sa 774 Headlines. Ang tabayanan, opinion mo, opinion ko. Susunod na, Joel Gorospe and Darlene Ulanyo, Tuesday edition. Ako po, ang inyong lingkod, Ilocano broadcaster Brian Kitoriano nagsasabing, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Mga kababayan, happy 58th birthday, Trisha Yearwood. Sino si Trisha Yearwood? O eto mga kababayan, kakanta na siya. Nay, uwi na ako, painit mo na ulam. Happy birthday! Kapanahunan namin to ni Joel Gorospe. Oh. How do I live, Trisha Yearwood? Happy birthday! How do I get through